Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila. Mag-ingat po tayo, lalo na po sa mga nagda-drive ngayon, maulan, ma-traffic, magulo ang daan. Mag-ingat po kayo, may mga pamilya po kayong nag-iintay po sa inyo sa inyong pamamahay. Anyways, sa ating mga kababayan, for the rest of the world, magandang araw po sa inyong lahat. Update ko lang po ito sa TRICOM hearing namin kanina. Actually, hindi ko po alam kung bakit talaga ako iniimbita ng TRICOM sa mga hearings po nila. Gayong napapatunayan ko po naman na hindi talaga fake news ang issue ng dayaan ng halalan sa pamumuno ni George Garcia, ang sindikato ng COMELEC. Okay, paulit-ulit kong sinasabi yan. At ngayong araw mga kababayan, pinapatunayan ko uli sa inyo. Actually, kanina pang alas 12 ng tanghali, nagre-raise na ako ng kamay. I think I raised my hand 5 times bago ako ni-recognize ni Congressman Dan Fernandez. So, 5 beses na akong nag-raise. Alas 12 pa, nagre-raise na ako ng kamay. Gusto kong magsalita. At gusto kong patunayan uli sa inyong lahat mga kababayan. Actually, nung dumating ako actually 30 minutes earlier than 10 o'clock kasi 10 o'clock yung hearing. At hinanap ko agad yung representative ng COMELEC kasi gusto kong makita kung sino ang ipapadala nila. And true enough, natakot ang COMELEC at hindi nagpakita kahit anino ni George Garcia. Tandaan nyo yan mga kababayan. Wala ni numan sa COMELEC ang may lakas ng loob na sumipot at magpakita at sagutin ako. So as early as 12 o'clock, nagre-raise na po ako ng kamay 5 times until tinawag ako mga around 3 o'clock na yata yun eh. And I thank Chairman Dan Fernandez for giving me the opportunity to speak. So sa mga sumubaybay po, nakita po ninyo, actually hindi po matagal yung pagsalita ko because gusto kong may magtanong. Ayokong i-occupy lahat ng time. So una, sinabi ko na itong comment ko, connected ito sa tanong ni Congressman Acop, ni Congresswoman Castro, ni Congresswoman Roman. So ang suggestion ko actually mga kababayan, sinabi ko nga ang issue ko ay dayaan sa halalan. Hindi naman po ako kinakasuhan either ni COMELEC o ni Smartmatic. Wala pong nangahas na magkaso sa akin. So yan, patunay ko yan sa inyo mga kababayan. Patunay ko yan sa inyo na walang nangahas magkaso sa akin dahil alam nila may ebidensya akong hawak sa kanila. So hindi nila ako kayang kontrahin dyan. So sinabi ko na dapat merong body na magdi-decide between the protagonists. Kung ang gobyerno, like tulad ni COMELEC, magsasabihin ni COMELEC, fake news si Glenn Chong, and then I should be given the opportunity to defend myself. O ito, hindi ano yan, hindi fake news yan. O may mga patay gutom pala ritong mga may mga patay gutom ditong mga trolls eh. Ito yung dapat yung mga fake news na tinatanggal. Anyway, sige, pabayaan muna natin yan. Hindi tayo dapat ma-distracted dyan. Anyway, sa mga kababayan natin, sa mga positive comment, maraming salamat po. So, sinabi ko, dapat merong body, kasi may tanong na isa ang congressman doon, si Congresswoman Castro, paano kung ang gobyerno ang nagpapakalat ng fake news? Which is true in this case. Si George Garcia ang number 1 fake news tungkol sa halalan. So, alam nyo mga kababayan, nung sinabi ko yan, hindi naman ako matagal nagsalita. Walang nagtanong. Walang nag-follow up. Nobody wanted to discuss the issue of election fraud. Pero nalatag ko na sinabi ko na put in record ko na walang nagkakaso sa akin at malaya akong nagsasalita tungkol sa issue ng dayaan sa halalan mula pa noong 2010 hanggang itong katapusang eleksyon. So, nung natapos yung hearing, inantay ko at pinuntahan ko yung mga congressman sa harap. Kasi mga kasama ko yan eh. Sila Congressman Barbers, si Congressman Benny Abante, si Congressman Dan Fernandez, mga kasama ko yan dati sa Kongreso.
when I was a member of Congress. Ang hindi ko nakasama si Congresswoman Geraldine Roman kasi ang nanay niya ang nakasama ko, si Congressman Paduano, hindi ko rin nakasama yan, at si Congressman ako, pero kilala nila ako. So pumunta ako doon sa harap, and I can show you pictures later. Pumunta ako doon sa harap, at mayroon isa doon congressman, hindi ko nasasabihin yung pangalan. Sabi niya, ayan si Glenn Chungo, alam niya kung anong nangyari nung eleksyon. You see? Sabi ng isang congressman doon sa harap, ayan si Glenn Chung, alam niya kung anong nangyari nung eleksyon. So actually, nakipag-usap ako sa kanila, nakipagpulong ako sa out of the microphones, privately. At sinabi ko sa kanila, mga boss, ang malaking issue dito sa eleksyon na to, yung 5 million na kinaltas ng COMELEC sa 39,280 candidates in 15,001 precincts. Yan ang pinakamalaking issue na haharapin dapat ni George Garcia. At dapat malaman niyo mga kababayan, tandaan nyo, 5 milyong boto yan na kinaltas ng COMELEC sa 39,280 candidates in 15,001 precincts, affecting more than 1,400 single winner position. Anong single winner position? Congressman, Governor, Mayor. Ito yung mga single winner positions na apektado. More than 1,500 of them. 1,400 of them. So ang sabi ko, hindi totoo ang sinabi ni George Garcia na na-duplicate yung election return. Maliban na lang sa sinabi ko sa inyo mga kababayan, yung Banayoyo, di ba? Yung Banayoyo, yung mayor, binawasan yung nanalo, dinagdagan yung natalo. Kaya na-overtake niya yung leading candidate na si Nestor Felix, Police General Nestor Felix. Yan yung matibay na ebidensya mga kababayan, napakita ko na, pero gagawa akong video about that. Yung leading candidate, binawasan ng 501 votes. Yung pangalawang kandidato, humahabol, tinagdagan ng 131 votes. So malinaw na hindi duplicated election return. Kasi kung duplicate, parehong nadagdagan, dapat parehong bawasan. Kasi di ba, duplicate. Duplicate meaning nagkapareho. So pareho yung resulta. So dapat yung dalawang kandidato na yon, dadagdagan sila ng boto, babawasan dapat. Bakit yung isa binawasan, yung isa dinagdagan? 501 yung binawas sa isa, yung isa binawasan, dinagdagan 131. Pero ito, yung hindi ko pa nasabi sa inyo. Bago to. Pag sinuri ninyo yung transmission data, lahat ng election return na nagdobli-dobli doon sa server, nire-reject actually ng server. Walang chance na mag-duplicate yung election return. Kaya ikaw, George Garcia, sinungaling ka, sa damukal ka, sinungaling ka, hayop ka. Pag nakuha ko na yung election transmission records, ilalabas natin yun. Ilalabas natin yun na may capability ang makina na i-reject yung nagdobli-dobling transmission. Actually, meron nga dun iba yung makina nagtatransmit 200 times, pero nire-reject lahat yun ng makina kasi nakatanggap na siya ng isa. So, hindi totoo yung sinabi ni George Garcia na nag-duplicate yung election return. Walang chance na mag-duplicate yung election return kasi nire-reject ng makina. Kahit ilang kapang transmission attempts ang ginamit ng makina, nire-reject ng makina pag meron na siyang natanggap na isa. So, hindi posible na nagduble yung election return. Kaya nga may ebidensya sa Banayoyo, yung isa binawasan, yung isa dinagdagan. Inconsistent sa palusot ni George Garcia. Kaya ikaw, George Garcia, at it's understandable mga kababayan, hindi talaga sasagot ang COMELEC kapag ako ang nagsasalita. Nobody dares to hold the bull by its horn. Yan ang malinaw. At yan ang pinapatunayan ko sa inyo ngayong araw na to. Kahit saang lupalop tayo kami maghaharap, kahit anong oras, anong okasyon, anong panahon, I will be there and I will speak. And nobody will dare to stop me or contradict me. Tingnan nyo yan ngayon. Kinontradict ba ako? Hindi. Malaya akong napasok sa records, official records ng TRICOM hearing. Ang gusto kong ipasok. Ang gusto kong ideyang ipasok. Sinabi ko rin, pinatanggal ako ng COMELEC sa Facebook. Nilabanan ko. Umabot kami sa Amerika. Abogado nila ang kausap ko. Binalik nila ako. Because napatunayan ko na hindi fake news ang dayaan sa halalan. So ngayon pinapatunayan ko yan sa inyo mga kababayan. Hindi ko kayo bubudulin sa isyu ng dayaan sa halalan.
totoo ang issue ng Dayan Salana. Itong 5 million votes, hindi totoo ang explanation ni George Garcia. Hindi totoo ang palusot ni George Garcia. Dahil ang makina ay may kakayahan na i-reject ang multiple transmissions mula sa automated cheating machines. Meron pang isang bagay. Pero hindi ko pa sasabihin ngayon kasi kung sasabihin ko na, makapag-prepare ang COMELEC ng another palusot. Doon na tayo kung merong investigasyon sa Senado o sa Kongreso. Kasi yun ang igigiit natin ngayon. Mag-imbestiga kayo. At doon ko ilalabas yung pangalawang circumstance na pwede kong sabihin talaga na si George Garcia, numero 1 sinungaling. Ito yung utak ng sindikato dyan sa COMELEC, sa Pandaraya. So alam niyo yung sinabi ko yan sa mga kaibigan kong congressman doon sa harap after the hearing and out of the microphone. Ang sabi nga nila, baguhin niya natin yung election system natin. So sabi ko sa kanila, mga boss, suportahan niyo naman yung panawagan namin na mag-hybrid na tayo. Actually, naintindihan nila eh. Kasi sabihin sa, yung manual voting, manual counting, automated yung transmission. Sabi ko, yes, yun ang dapat. Wala nang makakapandaya. And it's not fair na binuhos nyo lahat ng effort ninyo to campaign tapos tatalunin lang kayo dahil dinaya kayo. So, that's a good development. At least naiintindihan ng mga kaibigan kong congressman kung ano yung hybrid election system. Ito yung manual voting, manual counting, and then automated transmission. Bakit ganun? Kasi, dapat natin bilangin ang boto sa harap ng publiko para walang makakapandaya. Kasi ngayon, ang daya nasa loob ng makina. Tapos, i-transmit mo automated para hindi manakaw ang ballot box along the way papunta sa munisipyo. Kasi yun yung time na nanakawin eh. Nanakawin yung ballot box, papalitan yung balota, papalitan yung election return, pagdating doon, o buburahin. Pag ninakaw na yung ballot box, yung 100 votes ko, binura na yung, in-snowpick na yung 1 at 0, 0 na si Glenn Chong pagdating doon sa munisipyo. Madali lang. So, kaya dapat automated yung transmission para walang makapandaya. So, I'm happy that yung mga kaibigan congressman, they understand that the importance na kailangan natin baguhin yung election system natin para walang makapandaya. So, yun lang ang update ko sa inyo mga kababayan. Muli, pinapatunayan ko sa inyo na kapag ako nagsasalita tungkol sa issue ng dayaan, lahat ng kalaban ko walang masabi. Walang masasabi, walang kumukontra. Kahit pa si George Garcia. Kaya nga, hinahamon ko tong hayop na to eh. Yung tong mandaraya na tong George Garcia na to, hinahamon ko to eh. Imagine, hinahamon na kita publicly, ayaw mo pa akong kasuhan. Bakit? Dahil may ebidensya ako. At ipapakita ko yan. Oh, hindi ako ganito katapang mga kababayan kung alam kong gumagawa-gawa lang ako ng istorya. Oh, matapang ako dahil alam ko ang katotohanan and I hold the truth. I have the evidence. So maniwala kayo sa akin. Magkaisa tayo na baguhin natin yung election system natin. Yung isang sistema na hindi tayo madadaya. At ito lang yung hybrid election system. So, i-post ko ulit yun. Ipakakat ko lang yung portion na sinabi ko and then i-post ko yun separately. Ito, update ko lang to sa inyo. Pinapatunayan ko sa inyo na kapag ako nagsalita tungkol sa isyu ng dayaan, walang may kayang kumontra. Wala ni isa sa kanila. Dahil totoo lahat ang sinasabi ko. Sa mga sumusubaybay po sa akin, sa mga sumusuporta po sa akin, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. I'm not here kung wala po kayo. Yung pag-share po ninyo, pag-view po ninyo nito, ng mga videos na to, malaking tulong po yan. So, maraming salamat. Ito naman mga trolls, pasalamat nga kayo eh. May lumalaban para mabago yung sistema natin. Kung hindi, patuloy kayong mamumuhay sa paghihirap na kailangan nyo maging trolls. Walang dignidad. So mag-isip-isip kayo. We are not enemies. Ang enemy natin si George Garcia. Ang enemy natin yung sindikato sa COMELEC na dumadaya sa kinabukasan ng ating mga anak. Dumadaya sa kinabukasan mo, sa kinabukasan ko. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. For those driving in Metro Manila, so traffic, maulan, magulo ang daan, keep safe because your family is waiting for you. Drive safely. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat.